sagutan na buhat na lumabas yung sulat ng mga obispo. Una-una ay nakikita natin dito sa bahagi namin po sa simbahan yung napakaraming obispo, halos nga lahat ay nasa likod ng pagsisikap na maging epektibo ang pagpapatakbo ng reformang agraryo. Pero may malaking balakid. At ito nga yung pinananawagan ang resignation na kahit kahapon ay pumunta si Bishop Pabilio sa DAR para magmisa para din dito sa panawagan na ito. Nakakalungkot, bakit hindi kayang bitiwan ng Presidente dahil nagbigay na rin ng statement ng Office of the President kahapon na siya ay punong-puno pa rin ng pag-asa ng confidence kay Didos Reyes. At mukhang hindi natin alam kung saan nagmumula yung pag-asa na yun. Dahil yung po mga posisyon ng DAR, sinagot po namin isa-isa at makikita natin doon na kahit saan mo daanin at paikot-ikutin ng mundo, talagang dismal ang performance ng DAR, hindi umuusad. Kaya nga nakakapagtaka kung bakit hindi niya kayang bitiwan si Didos Reyes. Anong klaseng sacred cow ito? At isang pahiwatig pa rin, ang isa pa rin karagdagang tanong, bakit naman ayaw na bumitaw ni Didos Reyes? Mukhang marami siyang napapakinabang sa DAR. At isa nga po dito yung inilitaw na katiwalian kahapon na salang po ng complaint affidavit sa Office of the Ombudsman. Pwede niyong tanungin po dito ang mga kinatawan ng DAREA. Dahil sa maanumaliyang pagkuha ng mga pagbabayad ng mga survey dito sa Hacienda Luisita. So hindi ko po didetalyahin yun. Nandito po sila para magpahayag ng kanilang sumbong laban sa DAR. Kaya sa bahagi po ng simbahan, sa bahagi din namin sa NASA, ang tanong ko dito ay bakit hindi niya pwedeng tanggalin? Samantarang kitang-kita ang ganun din kahilingan ng mga magsasaka na talagang kahapon nagkagulo din doon. Dahil pinipilit niya lagi ang sarili niya at yung mga sinasabi niyang malaki ang performance na hindi naman talaga totoo at makikita po natin yun doon sa ginawa naming sagot sa kanya ay pinadala ko na rin sa inyong mga email. So ang tanong dito, bakit hindi mabitiwan? May ito tuloy, hindi tuloy kasalanan man, pero parang gusto mong isipin na baka ito isang pamamaraan o estratehiya ng Administrasyong Aquino para talaga i-derail ang pamamahagi ng CARP. Hindi, kumbaga meron siyang lip service na talagang ipapatupad yung CARP. Pero kung seryoso ka talaga, dapat ay mismong tingnan mo yung performance ng iyong sekretaryo. Pero sa kabila ng mga sumbong at sa katutak ng mga obispo, ng mga magsasaka, ng mga civil society groups na nagsasabing hindi umuusad, at nandito po yung isa-isang kadahilanan kung na sinasabi namin talagang hindi tumatakbo. Maanomalya, ngayon, sa pinakita natin ang nangyayari sa DAR, polarized na ang DAREA, mismong ang mga empleyado ng DAR ayaw siya sundin, polarized sa sitwasyon. Pero sa kabila ng lahat, baka natutuwa pa ang administrasyon na gano'n. Baka ito isang sikretong pamamaraan para talaga hindi suportahan ang CARP. At nakakalungkot din na huwag natin ipagmalaki yung tinatawag nating development and growth kasi wala naman tong equity and justice. Yun din yung sinasabi sa pastoral statement. Yung numero yan ilan ang percentage ng growth. Huwag kang sana ay mahiya ka sa balat mo, mahal na Presidente, kung doon ka lang dapat hindi lang yung numero, kundi yung equity and justice, siguraduhin mo na yun talaga tunay na kahulugan ng kaunlaran para sa atin. Hindi lang yung namamayagpag ang mga ilang mayayaman, kundi napagkakalooban ba ng katarungan, lalo tigit yung mga maliliit na magsasaka. So sila na lang po yung magtutuloy ng aking introduction. Mula sa DAREA, nandito po si Miss Antonia Pascual. Ma'am, yung Pangulo ng DAREA. Ano ba yung sinampan yung kaso? Sa inyong lahat. Bukod po sa nananawagan kami kay President Noy para sa continuous and completion of the Agrarian Reform Program, kami po ay kasabi po kami sa big coalition calling for the ouster of the Secretary Gil de los Reyes and his team. At kahapon po, dahil kahit na ano pang pananawagan kay Secretary na nanatiling kapit to ko siya sa kanyang pwesto, kami po ay sa DAR
sa Employees Association ay nagbabantay sa mga expenditures ng DAR. At marami po kami mga papel na pwede ho namin gamitin laban sa kanila. Una, kahapon po kami ay naghahain ng graft and corruption case against yung pinakamalapit sa kanya, si Joseph Perry Villanueva, dahil po sa pag-award ng isang kontrata sa FF Cruz na sinasabi po niya, ito ay kamag-anak po ni Balsi Cruz because FF Cruz ay ano yata dun sa asawa niya, and the cost of the contract is 19 million plus. Ang pinakamatindi po dito, kaya kine-question po namin ito, ay dahil doon sa GAA po, GAA 2011 and 2012, ay nagsasaad na ang per hectare for Sugarland is only 2,005. Pero ang ginawa po ni Perry as chair of the bidding committee ng DAR, ay ginawa po niyang 4,000 plus per hectare. So kung yung excess po doon, ay yung tinatawag natin na patong nila doon sa allowed under GAA. So 1,400 ang excess po doon sa 4,000 plus, and if i-multiply mo po doon sa 4,900 ay approximately 8 million po ang patong nila. So na-defraud po ang government dito. Pangalawa pong issue dito, yung SCTEX po ay nagkaroon na po ng aerial survey, the same provider po, yung FF Cruz. So dapat po, hindi na ho sila nag-conduct ulit ng survey. Pero ginawa pa rin ho nila. Hindi lang po yun. Pupunta kayo sa DAR ngayon, ang dami pong ginagawang structures doon. Wala po, hindi po kasama po yun, hindi po na-bid yun. Pero ang ginagawa po nila, si Secretary and his team, parati niya sinasabi ng mga employees, may learning disability. Kami po yung bara sa implementasyon. Pero sa totoo lang po, sila po yung bara. Hindi lang po sila yung bara. Marami din po silang ginagawa. Hindi sila clean. Ma'am, maliban dun sa 19 million contract na parang na-overpriced ng 8 million batay po sa inyong math. Ano pa yung ano? Kasi parang isang ahensya na bilyong-bilyong piso ang pinaglalaro ng hinahawakang pondo, para namang nakuha natin kuto lang. I mean, yan, iba ka nga po sabihin ng tao, ay malinis yan kung 8 million lamang. Remember, ang pondo ng DAR ay pagkalaki-laki. Tapos mukhang wala pa yatang wala pang direct na maglilink doon sa kalihim, dyan sa halagang iyan. Ay po, empleyado, wala pa kayo nakita na mas malaki-laki? Marami pa po. Kumbaga, this is just the tip of the iceberg. And kikilos po kami. Dahil hindi na ho kami hindi na ho namin matanggap yung sitwasyon sa DAR na kung saan si Secretary, he's always making excuses for his underperformance. Parati ho niyang ginigiit na ibang tao may kasalanan, pero hindi niya nakikita yung mga kasalanan niya. And worse, pinapakita niya na malinis siya. They are not clean. Ma'am, bakit po kayo kikilos? Hindi pa kayo kumikilos ngayon? Matagal na po kami kumikilos, sir. Matagal na. Nag-start actually ang call for resignation September pa. Apo. Ma'am, kailan po ipapakita sa publiko? Kasi remember, this administration, tanay ito magpiyansa ng kakampi. Hindi po ba? Kung ang kaso ninyo ay yung 8 million, ipipiyansahan lang yan. Magkano lang ang piyansa? 20 mil. Palagay ko ganun nga ho, kapiyansahan nila. Pero hindi ho nagmamatter na kung how much kung magkano yung amount. It is clear na meron pong graft and corruption. Nasaan ang daan na matuwid? Kung hindi ho natin i-implement din sa Department of Agrarian Reform. Anyway, sa paglipas ng panahon, hindi pa ba kayo nang hihinawa na wala nangyayari? Nakailang presidente niya, task force na palad. High school pa lang yata ako Problema na yung lupain sa task force na palad. Hindi pa susolusyonan. Yun nga po ang problema dahil ito ay nagmula noong June 14 na kung saan ay mismo si Presidente pinangakuan kami doon sa Malacanang Palace at kaharap po namin siya kasama mga obispo at inuutosan itong si Secretary Hill na pabilisin at ipamahagi na ang lupain lalong-lalo na sa Negros Occidental. At ang sabi niya pa, ang pahayag pa ng Presidente doon ng June 14, magsumbong kayo sa akin kung sino mga kawani ko na hindi sumusunod at kung sino ang bara, isumbong nyo sa akin, tatanggalin natin. Ngayon, sa nakikita po namin,
ito po ay gusto po namin ibalik ang panawagan doon sa Presidente na sana tuparin niya mga pangako niya, na sana tuparin niya mga sinasabi niya, na tatanggalin niya kung sinong sumusuway sa utos niya. Dahil yan po ang maliwanag at pahayag niya noong June 14 sa amin. Ginong Jaime, ang statement na galing sa Palasyo ng Malacanang, I think it's Yusek Marte, sa kanyang statement. And I will quote her. The Secretary continues to enjoy President Aquino's confidence despite criticism from bishops over his department's quote-unquote dismal performance. Statement na yun. Bakit pa kayo magsusumbong? Bali, ang sa amin lang, isang paniningil sa mahal na Pangulo. Dahil kami naman, kahit ganito kami, may mga moral naman kami na dapat may isang salita na hindi po katulad ni Presidente na mukhang nakakalungkot yung mga binibitiwan yung salita doon sa pahayagan ng June 14 na hanggang sa ngayon ay walang kasagutan. At sana po sa mahal na Pangulo ulit, kung kayo po ay may pananindigan at mayroong political will, sundin mo at tuparin mo pangako mo sa amin, sa lahat ng mga magsasaka. Kung mapalitan ng kalihim ng agrarian reform, naniniwala kayo na mag-iiba ang polisiya? Sa tingin po namin at nakikita po namin talagang mag-iiba yung polisiya dun sa loob ng departamento dahil sa nakikita po namin halos ilang sekretary na nagdaan. Si Secretary Hill de los Reyes lang na yung pinakababang performance. Sa nakikita po namin halos sa loob doon sa 4th floor, doon nung po namin mismo nalalaman nung umakyat kami doon sa 4th floor na mayroong palang nangyayari na hindi maganda dahil kapwa empleyado niya ay nagkakagulo na doon sa loob ng departamento. Tapos binabanggit niya doon sa mga pahayagan na walang krisis ang departamento. Ginong Jaime, ang claim ni Ms. Pascual, sacred cow itong si Secretary de los Reyes because of Hacienda Luisita. Of course, hindi si de los Reyes ang may-ari ng Hacienda Luisita. Alam niyo kung sino. Kung yun ang dahilan kung bakit siya malakas sa Pangulo, bakit hindi yung Pangulong panawagan niya mag-resign? Kasi kung sino man ang ilagay doon, remember na ang lahat ng kalihim, yun ay alter ego lang ng Presidente. Hindi po pwedeng, water cannot rise above its source. Sa tingin po namin ay binibigay po namin ang lahat sa lahat na office po at sila na po ang bahalang kung ano man ang kanilang pagtingin sa mahal na Pangulo. Kami po ay nakahandang sumuporta at nakahandang magbigay ng aming mga suporta sa kanilang mga ginagawa patungkol dun sa kabutihan ng implementasyon ng Department of Agrarian Reform. Balik natin kay Father Edo. Father Edo, paano kung dumating sa punto na yung pinagsusumbangan mo ay dapat siya mong isinusumbong? Anong gagawin natin? Ay, wala na po tayong magagawa kasi siya ang presidente. Pagtiisin na lang natin. Kaya nga ang nakakalungkot doon, pagtiisan na lang ba? Ganun ba ang gusto niya mangyari na pagtiisan na lang siya ng taong bayan at sa kabila ng kanyang pangako ng daang matuwid? So ito isang panawagan na mayroon kang plataforma, mayroon kang sinumpang tungkulin, tuparin mo naman at huwag yung kapakanan ng pamilya o ng sarili. Dahil ito talaga malinaw na malinaw. For the record, si de los Reyes, ang kanyang performance of 2012 ay less than 45% ang kanyang accomplishment. Sa Negros pa lang, less than 8%. At sa 2012 din, ang record niya ng accomplishment ay 26,944 hectares lang ng LBP compensable lands. At ganoon din yung mga non-LBP lands. At pag-aari din yung karamihan ay mga lupang pag-aari din ng gobyerno. So, kita mo doon sa mga, at ganoon din, siya ang nagiging hadlang sa kanyang mga AO, kagaya ng AO7 at AO9, na magreklamo lang ang may-ari ng lupa, hindi na kami makagalaw.
Kaya, kita mo yung hadlang. Kaya nga ang aking teorya dito, baka ito isang pamamaraan din para talagang mahadlangan yung pag-cover ng mga lupa ng mga mayayamang nasa puder. Parang tuwan-tuwa sila kay De Los Reyes dahil may full confidence pa daw ang presidente. Hindi siya nahiya, no? Nasabihin niya may full confidence. Isang sekretaryong lalamya-lamya, napakababa na accomplishment at inaaway ng mga magsasaka at kahit ng mismo kanyang mga empleyado, tuwang-tuwa siya doon. Hindi siya nahihiyang sabihin yun. Nakakaya yun. Pag di ba yung confidence, ang kasabihin, confidence is like beauty. It is in the eye of the beholder. Kung sinong tumitingin, hindi kaya ini-execute lang niya yung utos ng Pangulo? Kaya nga, natutuwa ka kasi yung interest, ang tinatatuan mo, yung interest na gusto mong mangyari. Ano bang gusto mong mangyari? Kasi kung sa larangan ng pagsisikap na mapatupad ng CARP, hindi nangyayari. Natutuwa ba siya noon? So, isang pupunta yung panawagan. Kasi kung pinag-usumbungan mo nga, isa pa lang nag-utos noon. I mean, Mayo na. Wala pang gagawin kayo? I mean, in a democratic society, yung Mayo ang pinakamadaling reachable. Ang problema nga natin, wala ka itula kabigin. Pero kung talaga may kapalit na iba na mga mas politikong tunay na magsasakatuparan ng mga interes ng mga mamamayan, yung administrasyon ito hindi nagiging totoo doon sa mandate na yon. Kaya dapat, kung kinakailangan palitan yung mga, mapili tayo ng mga pinuno sa election darating. Kaya nga lang problema natin sino ba talaga yung mapipili mo? Wala kayo ito nakabigin din. The difference is the same, ha? Okay, Tess. Sa tatlo, kasi si Father Edu, in terms of NASA, Father, alam namin na may mga responses ng mga obispuhan tungkol sa reply ng DAR at saka ng mismong Pangulo. Pero ang tanong ko sa inyo, anong effort ang nagawa ng kaobispuhan in terms of directly dialoguing with the President directly, ha? Pangalawa, ganun din kay Mr. Jaime sa Task Force Mapalad dahil sabi nyo, hinarap kayo ng Pangulo ng June 14, 2012. Kami po, bago po nangyari yung call for resignation. Ilan yung nalalabing ektarya na dapat ipamahagi? Ako